Magandang umaga po sa atin. Blessed Tuesday morning po. Welcome po ulit tayo dito sa aming prayer covenant na ginagawa po namin every 6 o'clock in the morning from Monday through Saturday. And on Thursday po, kinukumbida ho namin kayo na to join us sa aming midweek service at 7 o'clock. And on Sunday, 9 o'clock, we have our Bible study all levels and our divine service 10 to 11 o'clock. Again, a blessed Tuesday morning. Samahan niyo po ako sa ating panalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon. Sa buong magdamag na kami ay iyong sinamahan sa aming pagtulog. Kaya naman taglay namin ang panibagong lakas at buhay Panginoon na aming tinanggap ngayong umagang ito. Salamat Lord, nawa samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu sa buong maghapon upang ang mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin ay hindi maging sayang Panginoon. At ito, ang mga blessing na ito ay maging blessing din sa ibang tao. Samahan mo kami sa aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. At alam ko, Panginoon, ikaw ang kikilos at magbubukas ng puso ng bawat isa sa amin. Ang lahat ng pangnalangin namin ito ay dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Again, blessed Tuesday morning po. Ang aralin po natin ngayong umaga, Tuesday po, sa ating leksyonaryo ay matatagpuan po sa Deuteronomy chapter 34 verse 1 to 12. Ngunit babasahin ko lang po ang 4, 5, 9, and 12. Kaya naman kung meron kayong Bible sa inyong mga tabi, samahan niyo po ako. At habang ako ay nagsasalita, ay subaybayan niyo ang mga talatang nabanggit ko. At ito po ang sinasabi sa talatang 4. Sinabi sa kanya ni Yahweh, iyan ang lupain na aking ipinangako sa iyong mga ninuno, sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinakikita ko sa iyo, ngunit di mo mararating. At sa 5 po, at si Moses na lingkod ni Yahweh ay namatay sa lupain ng Moab, ayon sa salita ni Yahweh. At sa talatang 9, sa English ko po basahin, Now Joshua, son of Nun, was filled with the spirit of wisdom, because Moses had laid his hands on him. So the Israelites listened to him, and did what the Lord had commanded Moses. At sa 12 po, For no one has ever shown the mighty power or performed the wholesome deeds that Moses did in the sight of all the Israelites. Habang binabasa ko po itong mga talatang ito, lalong-lalo na po yung verse 4 and 5, sumagi sa isip ko ang tanong. At sa inyo po, hindi ba ho sumagi sa isip ninyo? If you are to be placed in Moses' shoes, ano ang mararamdaman ninyo? Sa mga kwento, alam natin, sa kanyang pinagdaanan, sa lahat ng paglilingkod, yung burden niya na i-liberate ang mga Israelites out of Egypt. Lahat ng problemang isinyoulder niya. Tapos, sabi sa talata, ito, ipakikita ko lang siya sa iyo, ngunit hindi ka makakarating.
You will not enjoy yung pangako na yun. Makikita mo lang siya. Matatanaw mo lang siya. Kaya sabi ko ganon, if you are in Moses' shoes, ano ang mararamdaman mo? Ako sa aking sarili, pumasok sa isip ko, oo nga unfair, sabi kong ganon. Ako ang, kumbaga sabi, may kanta tayo, ako ang nagtanim, nagsaing, ngunit iba ang kumain. And this is true sometimes. At kadalasan nangyayari sa atin. Ano nga kaya ang mararamdaman ng bawat isa sa atin? Ngunit kay Moses, tinanggap niya ito ng taus-puso. Yung sinabi doon sa verse 4. Ito ang lupang aking pinangako, ngunit hindi ka makakarating. At sabi pa nga, kaya sabi ko, unfair na unfair. Sa verse 6, sabi doon, he was buried in Moab, in the valley opposite Beth Peor. But to these days, no one knows where his grave is. Maski na nung iniwan na siya doon ng mga Israelita, yung mga tao na kanyang iniliberate sa Egypt, walang nakakaalam. Dahil kung may nakakaalam, may nakapagpasa na yon through generation. Pero sabi dito, no one knows where his grave is. Ito ang consequence ni Moses nung habang siya ay yung journey niya na kasama ang Israelita, journey niya sa paglilingkod sa ating Panginoon, na dito pinakikita na no one is perfect. Sa ating pag-journey, sa ating life experience, maski sa paglilingkod, meron moment tayo dyan na tayo ay magtatalisod, magkakamali. At ito nga yung nanghingi ang mga Israelita ng tubig, and the Lord, dahil si Moses was used na lagi niyang ini-strike yung staff, and the power of God will flow from that staff. At alam niya, yung hawak niyang tungkod na yon ay may kapangyarihan. Kaya nung sinabi ng Panginoon sa kanya, nung bandang huli, sabi niya, you speak to the rock. Magsasalita lang siya. Para siyang magsasalita lang, magpipray lang si Moses, makikiusap dun sa rock. Dito, gusto ng Lord na ipakita sa taong Israelita na huwag silang mag-defend doon sa kay Moses na laging ini-strike yung bato. Sabi ni Lord kay Moses, speak to the rock and the water will flow. Pero ang ginawa ni Moses, ini-strike niya pa rin yung stick niya. Kaya ito yung consequence ng hindi pagpasok ni Moses sa land of promise. Kaya hindi siya nakatungtong sa land of promise. Kaya kung titignan natin to, talagang sabi ko, sa kabila ng dami niyang hirap, sabi ko para namang sobra naman yung, para sa akin pero sobra naman yung pagod mo ganito, pero walang kung bibilangin mo. Pero dahil sa faith ni Moses kay Lord, sa Panginoon, yung faith niya, sabi niya, ang nasa isip niya siguro, yung truth, yung reality, sabi niya ganon. You will not see the truth sa mga nakikita mo ngayon. Yun nga, nakalagay sa Hebrew 11, na yung faith mo, kung meron ka talagang faith, the truth is not the things you are seeing now, but to the things unseen in the future, yung mga pangako ng Panginoon. Iyon ang talagang magbibigay sa'yo ng katotohanan.
at yung iyong pangako na yun, if you have faith. Dahil lagi ka may pag-asa na maganda ang magiging kinabukasan mo. Pero dito, nakita ko na maluwag sa puso ni Moses na tinanggap niya yung consequences na yon, na tinanggap niya yung pagkakamali na yon. Dahil nga dun sa verse na sumunod na binasa ko sa inyo sa verse 9, sabi dito, Now Joshua the son of Nun was filled with the spirit of wisdom, because Moses laid his hand on Joshua. Dito, tinanggap niya na hindi siya makakarating dun sa lupang pangako, plus ito-turn over niya yung leadership kay Joshua hanggang makarating sa lupang pangako. It was Joshua who led the Israelites going to the promised land mula doon sa Moab na mountain na yon. Iniwan na doon si Moses. Paano mo masasabi? Dahil Moses full-heartedly blessed Joshua. At ito yung pag-lay hands niya kay Joshua. At ito yung doon pinakita yung wala siyang sama ng loob. Sabi nga, full-heartedly tinanggap niya kung ano yung kanya, nararapat sa kanya. At masaya siya. Dahil anumang hirap, hindi man niya tinanggap, anuman yung ginawa niya, hindi niya yun binilang. Dahil nakita niya, itong mga tao na ito na aking inilabas sa Egypt, ang siyang makikinabang at mararanasan nila ang buhay ng freedom, yung free, yung may kalayaan sa lupang pangakong kanilang titirhan ngayon. Kaya doon makikita natin na talagang tanggap ni Moses. Hindi siya nagbibilang. Aminado siya at tanggap niya kung ano man ang kanyang pagkakamali at yung consequences ng kanyang pagkakamali. Tapos, sabi doon sa verse 12, yung doon mo makikita na anong klaseng tao si Moses. Sa verse 12, sabi doon, no one has ever shown the wholesome deeds that Moses did in the sight of the Israelite. Inumit ko na yung no one has ever shown the mighty power and perform the deeds. Kasi sabi ko, all the power at saka yung performance natin, wala ito kung hindi natin kasama ang Panginoon. Kaya sabi ko, the wholesome deeds that Moses did, ito yung tumatak sa isip ko. Hindi yung power na meron siya, yung performance niya, pero yung wholesome deeds na pinadama niya sa mga Israelites. Kaya naman noong binless niya, nilay hands niya yung kamay niya kay Joshua, the Israelites followed and listened to Joshua. Bakit? Dahil meron silang kumpiyansa kay Moses at nakita nila sa buhay ni Moses. Kaya naman nung pinasa ni Moses yung leadership kay Joshua, alam nila yung desisyon ni Moses na yon was coming from God, at yung desisyon na ginawa ni Moses na yon ay tama para sa kanila. At si Joshua ang tamang tao na magli-lead sa kanila. Kaya yes, Moses, sabi nga sa una, yung consequences, kaya sabi ko na-mention ko yung pagkakamali niya. Yes, Moses was not perfect.
He has a moment of defiance. Yung paglabag sa utos ng Panginoon nung in-strike niya nga yung rock. But God still allow Moses to see yung fruit ng kanyang paghihirap. Pinakita sa kanya, pinatanaw sa kanya na yung kanyang ginawa ay hindi mawawalang kabuluhan dahil meron siyang mga tao na madadala doon sa promised land. It may not be himself na mag-aani na yun. It is for God to give the prize to Moses. It is for God to give the prize for each and every one of us. Basta nandoon ang kaligayahan mo, hindi man mo nakikita ngayon yung fruit para sa iyo, pero makikita mo at alam mo na makikinabang ang iyong kapwa doon sa prutas ng mga kapaguran mo at sila ay matutulungan mo sa ganoong paraan. At iyon ang legacy iniwanan ni Moses. We may not be like Moses, leading a nation na maraming tao. Leading a nation, hindi ka man din presidente o hindi ka naman kapitan ng barangay, but makakatulong tayo. Sabi, the great and powerful instrument is prayer. Wala ka mang kakayanan, pero nandoon yung power ng prayer. You can be an intercessor between ng iyong kapwa at ng ating Diyos. Ito ang mga pagpapala ngayon sa atin. Lalo na ako, I know I'm already a senior citizen. Malapit na at nakasama na tayo sa mga departure area. What do you want to live? O paano mo gustong maalala ka ng tao? Gusto mo ba maalala ka dahil mayaman ka? All these things will pass away. Sabi nga dun sa verse, no one knows where Moses was buried. Yung grave niya wala. Di ibig sabihin, walang nakakapunta doon para alalahanin siya. Pero, yun na impart niya sa tao na malalim sa puso, iyon ang maaalala. And it will contribute to the life of the person. May kabuluhan sa buhay ng tao. Na through generation, maipapasa niyo. Katulad ni Moses, until now, in our generation, pinag-uusapan pa rin natin ang naging buhay ni Moses. To our simple prayers, we may not be that powerful. We may not have anything, but sabi, your simple things that you have, your simple ability na kala mo wala, it could be of great help. Kung anong meron ka, with God leading you and with God's strength, ito ang makakatulong. And it will give an impact. At mapakilala mo kung sino si Kristo sa buhay mo para gayahin ka na malaman din ng ibang tao sino ang Kristong at Panginoon na pinapaniwalaan natin. Sa legacy nito, ito ang hamon ko sa atin, bawat isa sa atin. Sa anong bagay gusto natin tayo'y maalala, lalong-lalo na kung tayo'y wala na. All the things that you could give, yung inherit ng material na bagay, it will pass away. But sabi ko nga, marami ako nadidinig sa atin sa church. Ito ang aking pananampalataya because I was raised at nakagisnan ko. Ito ang pananampalataya ng aking magulang. Kaya tayo mga magulang ngayon, kung sa younger generation, ipasa natin
ang pananampalatayang ating pinanghahawakan. Dito sa maliit na bagay na ito, sa ating tahanan, sa ating mga anak, sa mga apo, pamangkin, mga kaibigan, ipakita natin kung sinong Kristo ang ating pinapanampalatayanan, kung sino ang ating Diyos, kung sino ang ating Panginoon. This is the legacy God wants to give to us, yung to have na makita sa buhay natin kung sino siya, ang Panginoon nating nagmamahal. Dahil si Moses, dun sa 40 years na kanyang paglalakbay, ng kanyang paglilingkod kay Lord, mula nang sumunod siya sa utos ng Panginoon sa kanya na iligtas, i-liberate ang mga Israelites sa Egypt towards the promised land. Ito ang naging buhay niya. Dinala niya lahat ang burdens. Pero in the end, nagkamali rin siya. At ito hindi natin maiiwasan. At dun sa pagkakamali natin, we will face consequences. Pero kahit meron tayong consequences, still God will bless you. Sabi nga, hindi matiis ng Panginoon na yung hirap na ginawa ni Moses, na hindi niya man lamang matanaw yung pinangako, yung promise sa kanya. At alam ko, deep inside, because of Moses' faith, tinanggap niya ito at maluwag sa puso niya dahil alam niya, ginamit siya ng Panginoon. He was one of the instrument para maliberate ang mga Israelita from Egypt. Hindi man siya personally ang nakatanggap ng fruit ng kanyang labor, pero masayang-masaya siya dahil sa kanyang mga taong iniligtas, sila ang magtatamasa ng prutas ng kanyang itinanim. Ito ang hamon ko sa bawat isa sa amin, sa atin. Magtanim tayo. At yung natanim natin, magbubungay siya ng prutas. At yung bungang iyan, maaalala nila. And that will be your legacy. Yung bungang magandang lalabas sa buhay ng iyong pinagtamnan. And that will be your legacy. Maaalala ka doon. Hindi sa mga bagay na material na iiwanan mo sa mundong ito. Lahat yan maiiwanan. Lahat yan mabubulok. At once na wala na yan, wala nang magpapaalala sa kanila. But the things that you have shared with your loved ones, your fellow men, yung mga galing sa puso, ito ang magbibigay kasiyahan sa kanila. Kaya kay Moses, yung kanyang pananampalataya na sabi sa Hebrew 11, hindi man niya tinamasa yung yung talagang buhay, fruit ng kanyang paghihirap at paglilingkod. Ngunit alam niya, sa generation to come ng kanyang buhay, ng mga kanyang angkan, ang makakatamasa ng prutas na kanyang itinanim na halaman o anong itinanim man niya, ang prutas nito ay may pakinaban. Kaya huwag tayong manghihinayang, go on. Magpatuloy tayo, magpagamit tayo sa Panginoon. At kung hindi man natin madama kung ano man ang bunga ng ating ginagawa ngayon, I know God is with us. Sabi nga ganon, ikaw ang magtanim, ang Panginoon na ang bahalang magdilig at mag-alaga dyan. Magtatanim lang tayo. At ang bunga na yan, matatamasa ng generation. Katulad din ni Moses, until now, hindi lang 4th generation, until now, inaalala natin
ang kanyang mga paghihirap at kanyang paglilingkod na ginawa sa Panginoon at ang kanyang pananampalataya na nagstay siya through thick and thin at nanatili siya sa kalinga ng ating Diyos. To God be the glory. Amen. Tayo'y manalangin. Diyos naming makapangyarihan sa lahat, tunay nga Panginoon na wala kaming magagawa. Dahil lahat ng mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay dito sa mundong ito ay maglalaho. Lahat ng aming tinatangkilik, Panginoon, ay maglalaho. At pag kami nawala na sa buhay na ito, ultimo buhay namin, aming Ama, ay hindi maaalala. Pero yung mga itinanim namin, na-impart namin at tumimo sa puso ng aming mga mahal sa buhay, ng mga kaibigan namin, ng mga kapwa tao namin. Lord, ito ang magbibigay saysay, Panginoon, sa kanilang mga alaala. Ito ang legacy na magtatagal, O Lord. Hindi ang mga material na bagay, kundi yung nilalaman ng puso ng bawat isa sa amin. Lord, gamitin mo ang bawat isa sa amin. Manatili kami, Panginoon, na nakafocus sa iyo. Upang alam ko naman, Panginoon, sa aming paglilingkod, hindi maiiwasan, Lord, na kami ay magkakamali. Ngunit kung lagi ka namin tatawagan at hihingan ng tulong, alam ko na igagayin mo ang bawat isa sa amin. Make each and every one of us, sa mga taong nakikinig, O Lord, magpagamit kami, Panginoon, upang kami ay maging alulod ng iyong blessing, O Lord. Hindi lang sa mga mahal namin sa buhay, kundi sa ibang tao. Lord, bless this online ministry, all the online ministry, to reach out your people, yung mga anak mo, lalong-lalo na nagwawalang bahala, so that they will acknowledge, O Lord, your goodness, your mercy. Lord, sabi mo nga, ang sekreto ng buhay namin from the beginning ay ikaw. Ikaw na nag-create sa amin at ang sekreto ng aming buhay, detalye ng aming buhay ay nakasalalay sa iyo. Ikaw ang nagpapakilos sa buong universe, O Lord, sa buhay namin. At ikaw din, Panginoon, na nagsustain sa bawat isa sa amin. Ultimo hininga namin, O Lord, ay nanggaling sa iyo. At finally, O Lord, ikaw pa rin ang katapusan. Sa iyo pa rin kami babalik, O Lord. Lalong-lalo na nakikita namin sa aming mga panahon ng kawalan-lalo, Lord. Sa iyo pa rin kami lumalapit. Kaya bakit hindi namin umpisahan ngayon, Panginoon? Huwag na namin hintayin na yun, malapit na kami sa dulo ng race namin. Dulo ng aming journey, Panginoon, ng aming buhay. Pero ganun pa man, Panginoon, alam ko, you will touch us kung ano man may panahon. At kung dumating man itong panahon na ito sa aking buhay, Lord, lately, I was born a Christian with a Christian family. Pero yung pag-akap namin, Panginoon, yung relasyon namin, a true relationship with you, dumating man to ng huli, but it's never too late, O Lord. We have to turn to you hanggang may lakas kami. Gamitin namin ito to be of help to others, O Lord. Sa lahat na ito, Panginoon, dinadalangin namin. At sa panalangin na ito, gamitin mo kami, O Lord, na mapanalangin namin ang ibang kapwa namin, mahal namin sa buhay, mga kaibigan namin, mga taong nangangailangan lalong-lalo na ng iyong tulong. Ang mga taong nasa panahon ng kadiliman at kawalan-lan, O Lord. Mga kapatid namin na namatayan, O Lord, comfort them. Sa mga taong naghihikahos dahil wala silang mga hanap buhay dahil sa pandemic na ito,
laman ng puso ng bawat isa sa amin. Lumapit lang kami sa iyo na may pagpakumbaba at yung pananampalatayang totoo, O Lord. Alam ko, bibigay mo sa amin ang mga bagay na iyan at ikaw ang bibigay sa amin ng kalakasan at liwanag. Lord, sa aming pagtatagumpay sa mga pagsubok namin, O Lord, ikaw ang mahayag, madama ng mga kapatid namin ang pag-ibig mo at sa pagtatagumpay namin, ang pangalan mo ang maitaas. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay inilalapit namin sa iyo. Lahat ng kapatid namin, bless each and every one of us. Make us realize na may maiwang kami magandang alaala sa aming mahal sa buhay, sa aming kapwa. Hindi ang material na bagay. Alaala, O Lord, na meron kaming isa kaming tao na mayroong Panginoon, that we are worshiping and believing in a one true God. At ikaw yon, O Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Patuloy na inaanyayahan po namin kayo sa diwa ng panalangin. Pero bago tayo manalangin, mga kapatid, patuloy na hinahamon ko din kayo ng mga salita na narinig ninyo ay pwede bang ibahagi ninyo ito sapagkat ito'y biyaya ng ating Panginoong Diyos. Nais ng ating Panginoon na hindi lamang ikaw ang pinagpala sa mga salita na narinig, kundi nais ng Diyos tayong lahat ay pagpapalain dahil sa napakagandang umagang ito. Minsan pa ipinadama ng Diyos ang kanyang biyaya, ang mga salita at ang pagbangon natin ay galing sa Kanya dahil tunay na minahal at iniibig tayo ng ating Panginoon Diyos. Inaanyayahan kita, kapatid, halika, samahan mo ako sa diwa ng panalangin. O dakila naming Panginoon Diyos, ikinagagalak at ipinagpapasalamat po namin ang napakagandang umaga at mga salita na narinig namin. Ang mga salitang ito ang nagbibigay sa amin ng lakas at tibay ng aming buhay at ng aming pananampalataya. Ibinangon mo kami, taglay ang bagong buhay at kalakasan. Pinahintulutan mo kami na mahimbing ang aming pagpapahinga para mabigyan kami ng lakas. At ito ang aming gagamitin sa buong maghapong ito. Nagpasimula kami sa mga salita na narinig namin at ito ang pinakamagandang regalo mo sa amin mula sa pagbangon namin. Nasama-sama kami na pinagnilayan ang inyong mga salita at ito'y magiging daan at palatuntunan ng aming buhay sa buong maghapon. At dahil dyan, dakila naming Panginoong Diyos, muli kong inilalapit at idinadalangin ang aming mga kapatid. Sila na nandyan sa kanilang mga tahanan, sila na nandyan sa ibang bansa, saan man sila naroroon, sa aming sama-samang pakikinig ng inyong mga salita at sa mga panalangin ito, amin pong idinudulog sa inyo na igawad mo ang lahat ng kanilang mga pangangailangan mula sa kagalingan ng kanilang mga nararamdaman, mula sa mga trabaho kung sila man ay nawalan, mula sa mga protection ng kanilang personal na buhay at ang kanilang mga sarili sa iba't ibang kapahamakan, hindi lamang ang dulot ng COVID-19, kundi anumang trahedya na darating sa kanilang mga buhay. In the name of the Lord Jesus Christ, dear Lord, protect them, give them safety life, so that in this morning of Tuesday, it is indeed once again that we declare na ikaw po ang aming minamahal mula sa aming mga puso at inaasahan po namin ang tugon ng lahat ng aming mga pangangailangan. Pangunahan mo kami sa buong maghapong ito at patuloy na magpapahayag ka sa amin. Lukuban mo kami ng iyong banal na espiritu at maranasan namin ang iyong dakilang biyaya mula sa pag-iingat mo sa amin sa buong maghapong ito ng aming buhay at sa aming paghihiwalay. Hinihiling ko din, O Diyos, na igawad mo ang iyong patuloy na bendisyon, ang bendisyon ng mapayapang buhay, ang bendisyon ng ligtas na buhay, at ang bendisyon ng iyong patuloy na pag-ibig, at igawad mo ang lahat ng aming mga pangangailangan, hindi lamang sa araw na ito, kundi sa mga darating na marami pang panahon ng aming buhay. Ito po ang aming panalangin, kalakip ang aming pasasalamat at ang bendisyon na aming hinihiling sa inyong bugtong na anak na si Hesus Kristo. Sa pangalan ng Ama, Anak, at ng aming Panginoong Hesus Kristo, ito po ang aming panalangin. Amen.
Ngayon po umaga sa mga taong na bless. I hope na you could share this coverage, maiksi man, at inyong prayer. Pray for others. Itong prayer covenant namin na ito ay maging channel of blessing. And if you will share, you could be a channel of blessing too. If you're blessed, share your blessing para ito po ay dumaloy din sa ibang tao. Kaya po, ngayong maga, stay at home, stay safe, stay healthy, and God bless.